nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, Sir, pinasok niyo, sir? 3 sa 18 ex-marines yung pinasok yung bahay. Hindi kasama sa 18. Oh, okay. Kasamahan nila dati kay Santiago, kasamahan pinasok ang bahay. Nananakot. Pero attorney, hindi naman inutusan kayo ni Daddy ko. Hindi. Hindi ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya eh. Dahil sa pagnanakaw niya eh. Sir, para malinaw lang, willing kayong mag-submit ng independent affidavits isa-isa sa ombudsman, sir? Walang problema. Kung ano man ang gusto nilang forma. Kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng joint affidavit, pwede kaming mag-individual. Walang issue. Sir, satisfied na po ba kayo na dito? Ginagawa yung diskusyon. Ang masus nyo pa rin po. Matuloy sa sinabi ko. Bahala rin po ang Senado. Wala kami influensya sa kanila. Pero kahit saan kami dalhin, pupunta kami. Para lang lumabas ang katotohanan, the test, the credibility of the 18, we are open to that. Sir, 103 daw po yung kinausap, umano, and 38 daw yung pumayag, including the 18 Marines. May 20 daw pa po na lalantad. Tulog po ba yun? Kaya nga, hindi ko alam kung saan ang kagaling yan. Pero may lalantad pa, attorney. Ayoko munang sagutin yan. Sir, ano yung kwento doon sa 3 yung pinasok yung bahay, yung mga kasamahan nila? Pakwento lang, sir. Ang idea, ang assessment ko, pananakot ka. May idea kayo, sir, sino yung mga... Oo, yes. Para wala nang lumabas. Sir, sino? Yung may idea kayo, sino yung nasa likod ng mga pumasok doon sa bahay? Meron akong idea pero hindi ko may share. So may lalabas pa talaga, sir, potential. Ayaw ko munang sagutin yan. Mga ilan pa yan, attorney? Mga ilan na lang? Hindi ko alam kasi ang computation ni director 20 pa daw, 100 sir. 38 daw, sir. Hindi, 30 daw po, including the 18. So may 20 pa raw po na Hindi pasok. ko rin alam yan po. Sir, Pero sa inyo, sir, meron po bang lalabas or wala? Ayaw ko munang sagutin. sir, anong klaseng death threat, sir? Yung natatanggap nila? Kasi sir, di ba yung 3 pinasok na, tinakot na para... Text messages. Anong sabi sir sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno dahil may kayo kalalagyan. Mga ganun. Kailan yung tagabi? Sometime February. Ilang messages po yun? Ilang messages? Sunod-sunod po sila. So before question pa? Pero pinakatumatak mo sa iyo. Ayun. Galing pa yun sa active na military officer. Direct pinasa ko sa inyo o pinasa lang po lang sa nila. Sa kanila, lahat. Sir, lahat sila nakatanggap ng text message na May yun. 2 nakatanggap, kaya pinabasa sa kasamaan nyo. So sir, before press ko, Before natanggap, press con, sir. Yes. So alam sir na lilitaw. O iyon yung nag-trigger sa inyo para lumabas. Paano ba sir? Hindi naman. Hindi kami affected sa threats. Attorney, totoo po ba sa 18 hindi daw matawag na Linaro na namin yun. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung sinasabi ni Director. Pero naipakita namin ang pruweba na 16 ang Marines, 2 ang Army. May driver po. Yung driver na sinasabi Si Director ang tanungin nyo doon kasi hindi tama yung sinasabi niya. Attorney, kailan po kayo babalik at ano po yung pahay na makapag-appreciate yung mga parin yung sa inyo? Next week, babalik kami para dala na namin yung mga ibang ebidensya. Kasi yung subpoena na, di ba nakalagay lang doon to verify the identity. Hindi naman nila sinabing, dalhin nyo ako na ebidensya. Sir, kasama na yung Next week po yun. kasama yung 18. Sir, lahat kayo sir? Oo, lahat. Kayo yung 18. Ngayon sir, bakit ka lumabas? Anong nagbutok sa'yo? Anong nagtulak? Kasi sir, nainis ako doon sa kwan eh. Totoo lang eh, yung panggigipit nila doon sa kwan eh. Sa grupo namin doon kay boss eh. Kasi inintak kasi kami sir, ngayon, gusto nila kaming ilipat sa agency. Yung mga kasama namin regular eh. Alam naman natin pag agency dito, yung benefits hindi naman maganda talaga yung bigay eh. Kaya tapos may pangkukuhan pa na pagka lumabas kayo, sinabi sa amin pag lumabas kayo, siguraduhin yung babagsak yung gobyerno. Kasi kung hindi, babalikan kayo. Siyempre kami sir, parang bakit ganun kayo? Magkakasama tayo dito eh. Tapos, gusto nila kaming papirmahin ng affidavit na magpapasinungaling doon sa sinasabi ni boss at saka ni Kwan eh. Master Tapos
Kaya nag-decide po kami na buwan. Sabi na po ng totoo. Okay, so, sir, bago kayo lumabas lahat, sir, sinecure nyo na ba yung safety ng mga sa buhay niyo po? Hindi po. Yes po. Okay, question guys. Sir, Supportive naman po sila sa ginagawa. Yes po. Yes, sir. Good morning, sir. At bago kayo, mula nung lumabas kayo, lahat kayo, may natatanggap na ba kayong pagbabanta sa inyong pamilya? Bago pa lang kami lumabas sir, may mga kuwan na eh. May mga message tawag na sa amin. So, itong laban ninyo na ito, kahit saan kayo makarating, sa Senado man o sa Congress, ano na yun, hindi na mababalik-baliktad, basta tuloy-tuloy na ito. Yes po. Okay, punta po tayo doon sa part ng affidavit ninyo na nag-deliver kayo doon sa COMELEC Chairman, Attorney George Garcia. Pwede niyo po bang bigyan kami ng konti pang detalye aside sa nakasulat sa affidavit? Actually, hindi naman kami nag-deliver. Nag-meeting si Kong Saldi sa Maidas. Then after ng meeting, nakita namin ng buong team na may tinatransfer doon sa sasakyan ni Sir George. Buong team po yung na security boss na nakita ko. Kasi yung kuwan sir, yung sa Maidas, makikita nyo may parking lot doon sa may harap. Nakikita namin doon sir na nililipat yung kuwan. Kasi kami kalat lang kasi kami sa kuwan sir eh. Pag may meeting doon sila, naka-perimeter kami. Kaya nakikita namin na may nililipat. Tsaka may tumutulong din sa isa sa amin na magbuhat sir. Anong dahilan bakit kailangan bigyan ng pera si Chairman George? Yun ang hindi namin alam. Para kaya mandaya sa election? Before election ba to or during election? After? May before then may after. Yung, nabanggit nyo rin yung mga may involved din na pera doon sa tuwing nagkakaroon ng Quadcom na hearings. Totoo po yun. Tell us about it. Totoo po yun. Kasi tuwing pupunta kami ng Congress, kasama namin yung isang bullet na IS na may dalang pera. Kasama po doon yung mga executive boss papuntang Congress. Yun po. Yung bigay ninyo na envelope kada hearing yun at kada membro ng PADCOM? Hindi po namin matandaan kung taga-hearing ba or kasi sa dami po ng transaction, hindi na namin maalala yung iba. Sir, yung dinideliveran ninyo ng mga mali-malita, so ma-identify nyo kung sino talaga yung mga dinideliveran ninyo. Ma-identify po. Kasi sinasabi naman po ng kasama naming executive kung kanino po magdi-deliver. Gaano po karami yung delivery doon sa kay Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez? Marami po, sir. Gaano kadalas? Pwede niyo ikwento yung mga circumstances niyo? Yung sa time ko po, yung 2022 po, sa isang linggo, sir, minsan abot yung may 3 beses i-deliver po sa bahay na po, sa 42 McKinley Road po, sir. Saan nagagaling yung pera? Sa bangko ba? Yung mostly nagagaling, sir, iba-ibang tao yung nag-deliver doon sa Baliberte, sir, sa bahay ni Boss Saldico. Saan galing itong mga tao na to? Bangko o government agency? May bangko, May bangko, may government, ano din, sir. Anong government agency kaya galing itong mga tao? Hindi na namin kasi. Nasa pinabit na sir yung ano na. Katulad nung example ni Juan sir, ni Taporli na may nag-deliver na congressman doon sa Baliberde. Ganun po ang nangyayari po. Naghahatid sila doon, kinoconsolidate doon, lipat sa Horizon. Then sa Horizon, manggagaling sir, may hahatiran na naman po na Oh, so ibig sabihin manggagaling sa congressman tapos ibibigay rin sa congressman. Parang pyramid scheme ah. hindi namin alam sir eh. Ano to, ma-kickback kaya ng congressman to tapos kailangan nilang mag-remita sa kanilang big boss.